Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At nako, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito kay Congressman Pulong Duterte ng Davao City 1st District. At meron pong nagsalita na naman laban kay Pulong Duterte. Diba nitong mga nakarang araw ay usap-usapan po ang pagtakbo o ang pagiging ano tawag dito, yung House of Representatives Speaker. Tindi, no? Biruin mo, syempre Sara Duterte, Vice Presidente, tapos syempre si Pulong, di ba, Speaker of the House. Napakatindi, di ba? Talagang ganyan po yata sila kaganid sa kapangyarihan. Ito pong pagiging speakership ay naging issue nitong nakaraang mga araw dahil nga po sa sinabi ni Sara Duterte na kinakausap niya ang kanyang kapatid para po yung bang para makipagtunggali o kumbaga kumandidato sa pagka speaker. Alam natin medyo suntok sa buwan yan, malabo yan, malayo yan sa katotohanan dahil nga po napakarami pong kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez ang nanalo sa pagka-kongresista at nasa 80% po ng mga kongresista ng 19th Congress ang nanalo at siya po silang mauupo sa 20th Congress. So, dun sa 80% na yon, lakas CMD po ang pinakamarami yata ang nanalo is nasa 103. So napakarami po noon, 300 ang mga kongresista. Sa party list, mga kaalyado rin ng ating House Speaker ang nanalo. Ngayon, parang talagang malabo po na maging House Speaker si Pulong Duterte kahit na ano pang gawin. Kahit anong gawin, kahit ano pang panunuyo, panliligaw ang gawin ni Pulong Duterte, parang malabo talaga. At ito po ay siguro baka naiisip lang din ni Sara Duterte dahil wala nang masabi sa media. Kumbaga nabigkas na lang, nasabi na lang dahil wala nang maisip na sasabihin o wala nang maisip na magandang sasabihin sa ating mga manunulat, sa mga nag-i-interview. Ngayon, kasi alam nyo, syempre bilang isang House Speaker, kasama na po dyan ang pagiging tunay na leader. Ngayon, si House Speaker Martin Romualdez, ito po'y masipag. Lagi po itong tumutulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kasama po sa pagiging masipag niya ang pag-attend sa mga session at pagsama sa mga usapin, di ba? Kumbaga, may mga press con ganyan, pero si Pulong Duterte tamad di ba? Hindi natin nakikita to na pumupunta ng Congress nga Hindi nga natin to na kita man lang na nakipag-debate o kumbaga nakipag-usap sa kanyang mga kasamang kongresista. Hindi natin nakitaan to ng ganun Di ba? Yan yung mga kailangan natin sa isang House Speaker, masipag at magiging malaking tulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa usapin ng mga proyekto, mga batas at mga suporta ng taong bayan sa ating gobyerno. At syempre give and take yan, di ba? Yung suporta din ng ating House Speaker sa ating mga kababayan, kailangan din yun. Ngayon, ito kasing si Pulong ay nasangkot po sa isang hindi magandang issue. At mayroon pong issue ng bugawan, pagkuha ng mga tilapia, pagbili ng tilapia, at pagbabayad sa tilapia na nagresulta pa nga po sa isang napaka-viral na video na kung saan pinakita po na si Pulong Duterte ay naging marahas at nang uunday ng gurgur. Alam niyo na yung ibig kong sabihin. Ngayon, meron pong isang babae na kasama doon sa inilalako sa grupo nila Pulong Duterte, ang siya pong lumabas at nagsalita at nagpatunay po ng mga pangyayari. At ito po ay si alias Paula. Alias Paula, nakita natin to sa vlog ni Kuya Nino Barzaga.
Ito po yun, ayan, alias Paula po yan, ayan. Ngayon, ipi-play natin at pakinggan natin ang pahayag ni alias Paula. Ito po, play natin. Ang tanong ko sa iyo, bago ang lahat, gusto kong maging malinaw na hindi sa pilitan itong pag-interview ko sa iyo. Willing ka bang ibigay ang tunay mong pangalan kung saan ka nakatira, pero okay lang kung ayaw mong ibigay sa atin na lang yun? As lang po. Okay lang. Pwedeng malaman pangalan o hindi na? Hindi na po. Okay. Number 2 tanong, ano ang nagtulak sa iyo para pumasok na magpa-interview sa akin? Sarili ko po. Sarili mo. Okay. Number 3, sino ka doon sa video na ikaw ba yung nakakitang kasayaw ni Pulong Duterte? Isa ka lang doon sa mga babaeng nakasama nung gabing yun? Isa lang po sa kasama noong gabi. Nung gabing yun? Opo. Okay. Number 4, natanong ko sa iyo, bago ang lahat, natatandaan mo ba kung kailan at saan nangyari yung insidente? Yes po. Pwede mo bang pakikwento? Noong February 23 po, doon po kami sa bahay nila Sir Charlie po. Then nag-aya po si Sir Pulong na magpunta kami sa isang bar doon sa Hershey po. Na bar po. Okay. Number 5 na tanong ko, ilang beses na ba kayong napatawag ng grupo ni Pulong? Once lang po. Isang beses. Number 6, magkano ba talaga ang usapan ninyo at may nagsasabi na pinagmulan daw ng gulo ay yung tungkol sa bayad sa mga babae? Opo. Kasi sabi po ni Sir Pulong na pag hindi mag-sex, bibigyan talaga. Pagpunta ng bar, hindi niya binigay po yung usapan na pera po. Opo. Pwede po bang malaman kung magkano talaga yung usapan na amount? Hindi lang po. Okay. Number 7, kilala mo ba yung lalaki? Nako, kapag ikaw house speaker, dapat sumusunod ka, tumutupad ka sa usapan. Pero paano magiging house speaker si Pulong kung dito pa lang sa mga tilapia na inilalako sa kanila ay hindi na po nagkakatotoo ang bayad o hindi po tinutupad ang usapan? Nako, hindi pwedeng maging house speaker si Pulong. Na ginulpi ni Pulong at paano mo siya nakilala? Matagal na ba kayong magkakasama? Opo. Kaibigan ko po si Kuya Lebron. Okay. Tinatawag na Sean po. Number 8 na tanong, ilang kayong lahat na babae na kasama nung gabing yun? Una po, 3 po kami sa bahay nila Charlie. Then may nagpunta po 2 babae. Okay. So, 5 po kami lahat. 5. Number 9 na tanong ko, inom lang ba ang usapan o may iba pang nakasama sa ibinayad sa inyo? May extra service ba nakasama sa usapan? Pass lang po. Pass. Number 10 na tanong, ano ang mga nakita mong ginawa ni Pulong doon sa bugaw nyo? Pinagmumura niya po. Okay. At marami pa siya. At inusulto po niya po kami. Okay. Pwedeng pakikwento kung anong klaseng ginawa niya na nasaksihan mo? Sabi niya sa amin na papatayin daw kami. Okay. Marami pa. Marami pang iba. Number 11 na tanong ko, ikaw ba may natatanggap kang banta o may kinakatakutan ka ba na kaya kang lumantad, kaya ka lumantad? May pinatakutan po ako. Baka mapag-initan po ako kasi nag-witness. Okay. Itong sinasabi mong kinakatakutan, sino at bakit? Si Sir Pulong po kasi sikat po yung si Sir baka hindi niya ako initan. Okay. Number 12 na tanong ko, kasama ka ba sa mga nagsampan ng reklamo o isa ka sa mga testigo laban kay Pulong? Isa po ako sa sisistigo kay Sir Pulong po. Okay. Number 13, madalas ba kayong napapatawag ng grupo ni Pulong? As lang po. Okay. Number 14,
Maliban kay Pulong, sino-sino pa doon sa grupo niya ang nakilala mo o nakikilala mo? Pass lang po. Pass. Number 15. Yung kinulpi ni Pulong, yung lalaki, wala bang umawat sa mga kasamahan niya kasi sinasabi na may mga pulis at army na bodyguard si Pulong na hindi ba sila umawat man lang dahil alam naman nila na mali ang ginagawa ni Pulong? Ano ang mga narinig mo sa mga kasamahan niya? Wala pong umawat kasi natatakot din sila kasi galit na si Sir Pulong eh. Gusto niya patayin si Kuya Sean. Okay. Number 16. Alam mo ba na may CCTV sa bar? Bakit yung ibang pangyayari hindi nakunan ng CCTV? Sino nagpapatay sa CCTV? Ang papatay sa CCTV po ay si Sir Pulong po. Siya lang. Opo. Number 17. Pero bago nangyari ang lahat ng ito, alam mo ba na si Kung Pulong ang makakatable ninyo? At ano ang unang naisip mo nang malaman mo na sila Pulong ang nagpapakuha sa inyo? Hindi ko po alam na si Sir Pulong pala yung ang aming client po. Okay. Pinakahuling tanong ko, again, ilang beses na kayong napatawag ng grupo ni Pulong? Once lang po. Once lang. Ate, ulitin ko ate, itong interview ko sa iyo ay walang pagpipilit. Kusang loob tayong binigay mo ang iyong kwento na walang kapalit ate. Para malinaw po tayo. Wala po. Salamat ate sa time. Ayun. Nako. 'Di ba? So para sa akin, ayon dito sa mga issue na kinasasangkutan ni Pulong Duterte, parang hindi talaga pwede na maging House Speaker si Pulong dahil nga po sa kanyang pagiging mapusok, marahas, mainitin ang ulo. 'Di ba? So dito po sa issue na ito, 'di ba, parang siguro ayusin muna yung issue saka na lang pag-usapan yung House Speakership. Kasi 'di ba, kung di ako nagkakamali, parang pangatlong term pa lang ni Pulong ito. 'Di ba? So last term na ni Pulong, wag niya nang pangarapin ang maging House Speaker. At isa pa, si Sara Duterte bilang kapatid, 'di ba, tapos babae pa, 'di ba, sana maayos kumbaga hindi maayos harapin itong mga kasong ito at kumbaga huwag ilagay o huwag ipasok sa sinasabing ito ay pamumulitika lamang sa kanila dahil meron tayong nakitang ebidensya. Meron tayong nakitang ebidensya na si Pulong ang siyang gumagawa ng hindi maganda dito po sa mga tao na ito. Nakakalungkot lang talaga na kumbaga kasi alam natin tatay ni Pulong, si Digong, ay malapit sa mga babae. Mahilig siya na na kumbaga maharot sa mga babae, 'di ba? Nangahalik ng OFW sa Japan. Kahit na may mga asawa ay kumbaga hinaharot niya kahit na may mga mainstream media na makakapag-cover ng kanyang mga video. 'Di ba? Si Kibulok ay nasasangkot sa napakasama na kaso din ng human trafficking at meron pang rape, meron pang pambabasto sa mga kababaihan, 'di ba? Nakita natin kung gaano po kasama ang karanasan nitong mga pastoral na katulad nitong si alias nakalimutan ko yung isa sa mga pastoral ni Kibulok na nagdemanda sa kanya na umiiyak hanggang Senado, umiiyak kahit sa mga interview, 'di ba? Kumbaga ito po ay nakita na natin sa mga Duterte, kay Digong, kay Kibulok, 'di ba? Sa mga vlog ni Kuya Nino Barsaga, nabanggit niya din noong panahon na si Digong ang presidente ay nagdadala sila ng mga chika babes doon daw po sa Malacanang. At ang mga umu-order sa kanila ay mga tauhan ni Digong at mga, kung daw nagkakamali, ay kasama sa gabinete ni Digong. Kumbaga parang
sa tatay, kumbaga parang ano na parang normal yung ganon, di ba? Pero dito sa anak, na ganon pala ang gawain, parang hindi normal to. At tapos malalaman pa natin na ito'y nangangarap na maging Speaker of the House, di ba? Parang ang pangit, parang hindi natin ito hindi natin to hahayaan na kumbaga yung ganitong tao ay maging Speaker of the House. Nakakalungkot po na from the Duterte na naman ang isa sa mga nasasangkot sa ganitong issue. Hindi tayo masaya dahil nga po ang kumbaga alam niyo yung kahirapan. Nakita natin kay Digong na ginagawa niyang instrumento o kadahilanan ng kahirapan para magmukhang kawawang kawawa ang ating bansa at kailangan siya ng mga mahihirap. Pero kita natin noong panahon na siya ang presidente, sa halip na makitaan natin siya ng empathy, sympathy mula sa kanyang sarili papunta sa mga mahihirap, ang ginawa niya, binaon pa niya tayo sa utang. Hanggang ngayon tayo po'y baon sa utang. So eto, yung anak ni Digong, di ba, na masangkot sa ganitong usapin, hindi tayo handa dyan kasi hindi natin to, kumbaga hindi to normal sa atin. Yung tatay, okay, sige, ganyan yung tatay pero yung anak, di ba, hindi natin inaasahan na gano'n, dahil lalo pat ang alam natin si Pulong ay merong partner, di ba? Kaya po talagang ito ay isang napakaseryosong usapin at siguro sa kanyang pagiging sa kanyang personal na buhay, wala tayong pakialam kung siya'y hindi kongresista at kung hindi siya isinusulong o itinutulak ng kanyang kapatid bilang House of Representative Speaker. 'Di ba? Wala tayong paki doon. Kaya lang dahil nga nakikita natin na parang pinapaingay nila ang pangalan ni Pulong bilang next House Speaker kahit na malabo naman. Sana naman si Sara Duterte maisip niya na hindi po katanggap-tanggap ang ginagawa ng kanyang kapatid para dito. Kaya po kumbaga kalimutan na lang yung speakership at meron pong mga tao na nagpapatunay kung gaano po kasidhi ang nangyari na kumbaga krimen noong gabi na yun. So eto, di ba, sana ay harapin ito ng maayos at huwag nilang idahilan na ito'y pamumulitika o ito ay paninira lamang sa kanila kasi may CCTV. May CCTV po tayong nakita, napanood, kumalat sa mga social media para magpatunay ng nangyaring krimen. So may krimen pong nangyari, hindi po ito paninira. Sana wag itong talikuran at wag itong kumbaga ipagsawalang bahala ng mga Duterte, lalo na ni Sara at ni Pulong, dahil ito po ay malaking kasiraan na naman sa kanilang pamilya. Actually, hindi naman tayo magugulat kung may mga ganitong issue lumabas dahil nga po alam naman natin na ang mga Duterte since nang si Sara Duterte ay vice mayor, si Digong ay mayor, talagang sa bunganga pa lang at sa gawa medyo marahas na, di ba? Pero hindi natin ito kumbaga hahayaan na ito ay kumbaga sana wag pabayaan ng batas, di ba? Na ito ay makaligtas at hindi mabigyan ng hustisya ang mga taong involved sa kasong ito ni Pulong Duterte. So, salamat dun sa video ni Kuya Nino Barsaga na ating nireaksyonan. I-ano nyo po siya, suportahan po natin ang kanyang YouTube channel Nino Barsaga. At dun sa alias Paula, mag-iingat kayo dahil talagang medyo mahirap ang inyong sitwasyon, lalo pa at napaka napakalawak ng impluwensya nitong si Pulong Duterte, di ba? Ingat po kayong lahat ng mga nasasangkot dito sa issue na ito. So sana mabigyan ng hustisya. Kung hindi naman talaga nagkasala si Pulong, di sana, di ba?
mapawalang sala siya at siya po ay ma-acquit, di ba? Kung talagang walang kasalanan, kung talagang walang labag sa batas. Pero kung merong labag sa batas, bigyan ng hustisya. Yun lang ang ating concern dito. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.